Plano namang taasan ang value-added tax na ipinapataw sa service fee ng mga money remittance center. Ngayon pa lang, umaalma na po ang ilang OFW at nakatutok si Tina Panganiban-Perez. Tuwing magpapadala ng pera ang OFWs dito sa Pilipinas, may singil ang mga remittance center, depende kung gaano kalaki ang ipinapadalang halaga. Kaya naman nang mabalita ang kasama pala sa isinusulong na House Bill 4774 o tax reform sa Kongreso ang pagtaas ng value-added tax o VAT sa money remittance, umalma ang ilang OFW na nakausap ng GMA News. Kapag in-adjust yung taxes, whether yan ay doon sa yung sa tinatawag na service fee ng mga remittance company, tataas din yung sinisingil nila sa OFWs. Ito naman mga businesses na ito, hindi naman nila i-absorb yung dagdag na increase ng cost because of the taxation. Ipapasa nila yan sa consumers. Sa ngayon, bukod sa kaltas para sa serbisyo ng remittance center, binubuwisan na ng 10% ang service fee sa mga padala. Sa panukala, itataas ito sa 12%. At hindi lang daw OFWs ang tatamaan nito. Pag natuloy yan, lahat na nagpapadala kahit na domestic, magpadala ka halimbawa from Davao to Palawan, no, or from Davao to Manila, subject na siya sa VAT. Ang party list na Ako Bicol hindi sang-ayon sa panukala. Tila itinago rin daw ang panukala. Those who have greater ability to pay and those who have greater income should have a higher tax burden. Pero ito, sa mga forum ng Department of Finance, especially pag nag-iimbita sila, hindi naman to nadidiscuss. Pero kung tinatago nila tong expansion of the value-added tax. Ang panukalang patawan ng dagdag na buwis sa money transfer service ay nakapaloob sa panukalang ibaba ang income tax. Gayunpaman, nangako ang ilang kongresistang haharangin ito. Lalabanan natin ito dahil nagpapadala, halimbawa sa mga OFWs natin, nagpapadala na nga sila ng pera dito sa ating bayan. Ito yung nagpapalutang sa ating ekonomiya, a third of our budget. No? They are, ang pinapasok nila almost 1 trillion a year. And napapatungan mo pa yan ng tax. No? So, parang dagdag pasanin na yan at parang talagang wala nang, lahat na lang, no? Gusto mong patungan ng tax. Sabi ng Department of Finance, ang papatawan ng dagdag na buwis ay ang serbisyo at hindi ang halaga ng perang pinapadala. Halimbawa raw ang pagpapadala ng 4,000 pesos. Ang bubuwisan daw ay sinisingil ng money remittance center na service fee at hindi ang ipapadalang 4,000 pesos. Kung 100 pesos daw ang service fee, ang buwis ngayon na 10 pesos ay planong gawing 12 pesos. Target daw ng DOF, masingil ang mga nakakalusot sa buwis na ito gaya raw ng mga sanglaan na dati di naman remittance center. Tina Panganiban-Perez, Nakatutok, 24 Oras.